Lahat ng mga proof tungkol dyan sa agreement na andun sa arbitral decision, part of the annexes. Nangyari ang agreement 1999. So, sinong administrasyon yon? Sino ang kalihim ng foreign affairs? Clearly, hindi si President Duterte. Pangalawa, kung ikaw ay nagre-rescind at hindi mo alam kung anong rini-rescind at hindi mo pa nakita kung anong rini-rescind, hindi ba yan may problema ka sa frame of mind mo? I mean, you're the leader of the nation. Nagpa-interview ka. Sinabi mo, riniscind ko niya. If there is an agreement, I rescinded that. O period na. O bakit humaba pa ng humaba at tinatanong mo kung ano yung mga yan? Mahirap pag hindi complete staff work. Kung basta babandera ka lang para may masabi ka. Tatandaan po natin, ito ay foreign relations. Oo, siya lamang ang dapat magsalita. Hindi kasama ho si Vice Presidente dahil si Vice Presidente ay hindi presidente. Si Presidente ang architect ng foreign relations. So, kung nagsalita siya ng ganon, hindi ba dapat tinanong niya sa mga tao niya, pwede bang i-review niyo yung arbitral ruling? Balita ko, nasa annexes ito. Tingnan nyo. Kasi para klarado ang sinasabi mo at hindi tayo nagmumukhang katawa-tawa sa global stage as well as nagkakasisihan. Dito muna tayo sa mga naging resource person. Kasi ang napansin ko, kada resource person may topic sila na tinututukan. Like halimbawa, si Baste, ang sa kanya, nabigyan niya ng punto na panggigipit yung nangyari doon kay Governor Hubahib. Sabi nga niya, nasisettle nga. No? Sa Bisaya pa, mahusay ang issue na yan na tagaan pa nga yung sa barangay level pa lang. Tapos nabanggit din niya yung issue doon sa, nag-foreign policy din siya, no? Nabanggit din niya na ang naratibo lang yan na pinoproject para makalimutan natin yung pinaka-issue at the same time makuha nila yung gusto nung mga, kasi nagiging puppet na ata tayo, which is yung giyera ay ginagawang business. Hindi naman ang Pilipinas ang yumayaman. Siguro yung taga-Pilipinas or baka isa lang doon sa Pilipinas ang yumayaman, hindi ang Pilipinas sa kabuuan. Anong masasabi mo ukol dito? Ito yung naririnig natin sa ibang bansa. Itong mga naratibong ito na business, negosyo lang yan. Pero dahil dito sa Pilipinas kasi masyadong tinitingala nila, hindi ako tumitingala dyan sa kanila nila, ang mga Amerikano na minsan nang abuso at umalipusta at nanakop sa atin dito sa ating bansa. Well, Adman, pag tinignan mo ang ekonomiya ng Amerika, talagang based yun sa military establishment. Wala kang gera, ang ekonomiya nila hindi umiikot. Magkaroon ka ng mas maraming alitan, madaling umikot kasi sila rin ang nagbibigay ng mga armaments eh. Kaya nga ang tanong, sino ba nag-supply niyan? Sino bang gumawa niyan? Sino ba nagdala niyan? So para tayong ginigisa sa sarili nating mantika, hindi bale kung yung mga armaments at equipment na binibigay sa atin brand new, karamihan yan used na. So napakahirap kasi hindi naman kultura ng Pilipino na makipag-away. Ang haba na nga ng pasensya natin. Titingnan natin sa kasaysayan natin magmula sa Espanya, papuntan sa Amerika, papunta sa Hapon. Napakahaba ng pasensya ng Pilipino. Kay Presidente Marcos Sr., napakahaba ng pasensya ng Pilipino. Hindi kultura ng Pilipino ang makipaggera. Ngayon, ito ngayong sinasabi na tayo'y maghanda, hindi ho magiging handa ang Pilipinas dahil wala tayong conscription. Hindi ho mandatory ang susundalo, voluntaryo yan. Wala ho tayong gamit, kakaunti ang atin armed forces of the Philippines. Bakit tayo makikipaglaban sa hindi natin gera? Yun ang problema sa atin ngayon. At actually, meron akong nabasa. Akala ko, peke siya. Alam mo naman, ang dami ng mga fake news na kumakalat ngayon. Chinek ko siya sa social media, sa YouTube. Yung viral pala siya sa YouTube. Yung naging press conference ni Marcos Sr. sa US National Press Club.
Okay? News Club, yeah. At ang isa sa mga nag-viral talaga doon, yung sagot niya patungkol dito sa ano. Kasi tinanong siya kung ano totoo ba na humihingi ka ng MDT. 2 bilyong piso na pang renta, at least man lang, 'di ba? At parang umamin yata siya no na humihingi kasi nga sa pag-activate pala nitong MDT, baka aabot sa punto kasi ito yung ipinagmamalaki ngayon, 'di ba? Ironclad, no? Kung iisipin mo, ang akala siguro ng ordinaryong mga Pilipino, once na nagkaroon ng sigulot na mayroong isang sundalo natin namatay or mayroong armed attack, agad-agad automatic pupunta na yung mga jet fighter ng Amerika, dumadagundong na yung kanilang mga barko, mga tangke, mga submarine para tutulong sa atin laban dito sa kung sino mang katunggalin natin, which is common, itong China. Sabi doon ni Marcos Sr., sa konstitusyon ninyo, ipagpapaalam nyo pa yan sa inyong kongreso, sa Senado, at sa Kamara. At baka magdedebate pa yan. Baka natapos na yung debate ninyo, ubos na ang mga Pilipino. Patay na ang mga Pilipino dahil sa gera. Totoo yan, Admar, no? May constitutional process sila at tayo may constitutional process rin. Mag-declare ka ng martial law, dadaan sa kongreso. Mag-declare ka ng war, dadaan yan sa kongreso natin. Ang masakit doon sa usapan, pag may napatay, may kailangan may mamatay. So, hindi ko maintindihan, kung ikaw ang Pangulo, you're giving up on one person? If he is killed, then you hope the US will be there. Why does it have to be may mamatay? Bakit hindi na tayo bumalik sa negotiation at pag-usapan? Kamakailan ang mga mangingisda natin, kanina yatang umaga o kahapon, nakapag-isda. Ano pang pinagtatalunan? Si Sierra Madre lang. Ako naman hindi rin agree dyan sa pagwa-water cannon, no? Although legitimate tool yan sa international law. Hindi ako alam mo, tayo ay Asian. Asiano tayo. Tayo ay nasa century ng Asia. Kaya ako parating sinasabi sa mga kaibigan ko nasa China, oy, sandali lang, di ba kayo ang leader ng Asian century? Why can you not behave? Why will you act as a bully? Di ba? Pero naha-heighten yun sa naratibo sa atin. Kasi tuwi na lang magpapadala ng rotational service, parating inaatake at yun ina-highlight. So nagiging emotional, no? Pati itong mga estudyante, alam mo, freedom of anyone to get their education in anywhere. Nagkataon sa Tuguegarao, yung ba ay may issue tungkol sa national security, may proseso naman yan, may permit ka para kunin. So, hindi ko maintindihan, linalagyan lahat ng tag ang China. Any na China, masama yan. Titingnan po natin, ano ba nangyari sa ating turismo? Bumagsak tayo dahil wala nang tourist. Nagaling sa China, number 1 dati yan. Ano sa trade? Imaginein mo pag nag-close ang trade, nagkaroon ng trade block, ano mangyayari sa atin? So, hindi kailangan ng gera. Implosion pa lang sa loob, babagsak ang Pilipinas. At pangalawa, Admar, ang gera na sinasabi, hindi gera na lalan ka sa tubig, makikipag-away ka. Hindi na, nakita natin yan nangyayaring mga missile ang pinadadala. Tayo ba'y may dome to protect us? Wala man dome. So wala. pag bumagsak sa atin, Quitis lang meron tayo. Bagsak tayo, di ba? Ang Batanes na napakaganda. Ang mga Ibatan ay very peaceful people yan, hindi ang mga warriors. Ngayon, nagbe-build doon ng isang, isang edifice to protect us. Bakit? May laban ba tayo sa Taiwan? Oo nga. Hindi naman natin kalaban ang Taiwan, ang diplomatic relationship natin with China. So bakit tayo, anong rason natin sa Taiwan? Dahil gusto ng Amerikano makialam. So gusto ng Amerikano, gusto niya, meron siyang kasama para tayo ang gagawa ng maduming bagay. Siguro, tapusin na natin yon. Tayo ho ay isang independent at sovereign nation. Hindi ho tayo dapat magpapadikta sa mga Amerikano. Sabi ko nga, quitis lang meron tayo tapos lalabas pa yan tuwing holiday season. Paano kung umatake sila ng hindi holiday season? Hindi wala. Kulang tayo sa quitis. Pero ma'am, dito tayo sa muli niyang iginiit. Actually, parang pangalawang beses kong narinig
yung salitang pagbawi. English lang yung huli, rescind, 'di ba? Sabi niya rescind niya yung kung meron mang secret agreement. Tapos kumbaga pinatutungkol niya kung meron mang kasunduan itong si PRRD at China na kagaya nitong mga nangyayari kaya lagi tayong nabobomba ng tubig, binabawi niya. Meron na rin siyang unang pahayag niyan na binabawi. Ang tanong ko lang kung paano siya nakabigay agad ng desisyon na ang dami pa niyang tanong. Ang dami pa niyang tanong na hindi pa masagot pero meron na siyang desisyon. Pero nakikita niyo rin ba, ma'am, na yung mga pagbawi statement niya nung una, ang dahilan kung bakit nagbigay ng lakas loob sa China ay bumbayin na natin to ng water cannon. Wala na pala yung napagkasunduan namin Alam mo, Admar, lahat ng mga proof tungkol dyan sa agreement na andun sa arbitral decision, part of the annexes. Nangyari ang agreement 1999. So, sinong administrasyon yon? Sino ang kalihim ng foreign affairs? Clearly, hindi si President Duterte. Pangalawa, kung ikaw ay nagre-rescind at hindi mo alam kung anong rini-rescind at hindi mo pa nakita kung anong rini-rescind, hindi ba yan may problema ka sa frame of mind mo? I mean, you're the leader of the nation. Nagpa-interview ka. Sinabi mo, riniscind ko niya. If there is an agreement, I rescinded that. O period na. O bakit humaba pa ng humaba at tinatanong mo kung ano yung mga yan? Mahirap pag hindi complete staff work. Kung basta babandera ka lang para may masabi ka. At tatandaan po natin, ito ay foreign relations. Oo, siya lamang ang dapat magsalita. Hindi kasama ho si Vice Presidente dahil si Vice Presidente ay hindi Presidente. Si Presidente ang architect ng foreign relations. So, kung nagsalita siya ng ganon, hindi ba dapat tinanong niya sa mga tao niya, pwede bang i-review niyo yung arbitral ruling? Balita ko, nasa annexes ito. Tingnan niyo. Kasi, para klarado ang sinasabi mo at hindi tayo nagmumukhang katawa-tawa sa global stage as well as nagkakasisihan. Kaya nga, ang payo ko sa mga kabataan ngayon na mamalo, dapat tapusin talaga ang pag-aaral. Bitin, kung halimbawa kukuha ka ng kung nag-aspire ka maging presidente, wag lang 2 years. Wag 2 years, wag maging bulakbol. Dapat tapusin yan. At actually, hindi pa dapat magtapos dyan 'Di ba? Si PRRD pinagmalaki niyan. Pinag-aralan pala niya yung foreign relations, foreign policy pala, 'di ba? Pinagmalaki niya 'yon yung kung sino yung mga teacher niya. Pero ito bang mga sagutan at galawan na ito may alam sa foreign relations, diplomasya? Hindi, Admar, ito ay may alam sa politika. Parang sinisira ang Duterte at sinasabi, sisihin nyo si Duterte kasi may gentleman's agreement. Again, ano ang gentleman's agreement? Yan ba'y nakasulat? Hindi po. Ang gentleman's agreement, you shake hands. Salita, word of honor. Sa Tagalog, mamalo, mas maganda. Usapang lalaki. Yan. Talagang you shake on it. And that's it. That binds you. Pero babalik ulit tayo dun sa arbitral ruling dahil ginawa siyang evidence kung bakit tayo nagpo-pursue ng arbitral ruling. At naandun, 1999, ang commitment tungkol dyan na naman sa Sierra Madre. So, ano naman ang nangyari sa Sierra Madre? Ako naman, ang pinupunto ko sa mga in-check, wag kayo naman nag-reclaim kayo. Kami iisa lang. Pabayaan nyo na yon. Kaya kailangan bumalik sa negotiating table Kasi walang hindi mapapag-agrihan kung kayo'y nag-uusap. Ngayon, kung wala kang telepono ng pinuno ng China at hindi ka makatawag, may problema ka. Kasi among leaders of the world, yung 3 a.m. na pagtawag, napakahalaga. Ngayon, kung wala kang matawagan at kailangan mong dumaan through channels, mahihirapan ka. So, ang question ko dyan, sino katawagan ng Pangulo? Nakakatawag ba sa China o lahat Amerikano? Nakakahiya ba sa isang bansa, mamalo, sa harapan ng mga bansa, lalo na yung mga dambuhalang bansa, na nagkakaroon tayo ng awayan at hindi tayo nagkakasunduan patungkol dito. Halimbawa, dito na lang sa issue sa West Philippine Sea. Dahil mayroong
pride siguro yung isa na ayaw makipag-usap. Pwede naman niyang ipatawag. Pwede niyo ba akong i-brief? Kasi parang sa ibang bansa, nagkakaisa sila. Dito, parang ang iniisip ko nga, kaya siguro hindi siya makapag-kausap doon sa China. Hindi nga niya makausap yung leader dito. Nandito lang sa Pilipinas, ha? Paano yung diplomasya pa na iba yung lahi yung kausap mo? Tama ka dyan, Adbar, ha? Biro mo, pwede mo naman tawagan si President Duterte. Alam mo, ang isa ko pa nga suggestion, i-convene nyo ang National Security Council. You have the privilege of the presence of President Estrada and President GMA. Imagine if you share your experiences with the President, the current President. Ang yaman ng experiences nitong mga ito. Dahil lahat ng presidente natutong paano ba tayo makikipagrelasyon sa China at sa Amerika? Ang problema, parang ayaw yata magtawag ng National Security Council at umuwi dun sa hubris, yung pagiging mayabang, kaya ko to. Ang isa pang napakahalaga, sino ba ang may institutional memory dyan? Hindi ba ang DFA? Ba't nawawala ang DFA sa usapan? At lalong-lalo na ba't nawawala ang ating ambassador sa China? Napakahusay nung ambassador natin sa China. He spent all his growing up years in China during his productive years. He was a media person. So maraming connect. Bakit in all this, mas naririnig mo pa si Ambassador Romualdez ng US kisa kay ating ambassador sa China. Wag na lang yung si Ambassador Romualdez, ma'am. Si ano na lang, Tariela. Mas ayan naman si Tariela, mahirap naman yan, di ba? Ano ka ba? Spokesman ka. Alam mo, siya ang nag-i-insight. Siya ang nag-i-insight sa lahat. Kaya pag tinitingnan ko yung mga posting niya sa Twitter, talaga nag-i-insight. So, anong role mo? Imbis na ikaw ay Coast Guard. Coast Guard. Ano ka, propagandist? Kaya nga parati kong tinatanong, bakit hindi makontrol ni DOTR yan? Kasi under sa DOTR, dati akala ko sa AFP. Pero yung under pala sa DOTR yan, meaning civilian. Kung minsan nagre-release siya ng defensive positioning, minsan nagre-release siya ng national security. So sa tingin ko, kailangan yun klarado para hindi nag-aaway-away dahil sa mga position that are being made by some other people, not the president. Kagabi, nakausap ko si National Security Advisor na Duterte Administration, si General Hermogenes Esperon, na busy sa kanyang bagong trabaho bilang chairman of the board ng bangko yun, pero basta nalimutan ko. Pero ang natanong ko sa kanya, gaano kahalaga or mahalaga ba na meron tayong iisang boses or iisang tagapagsalita or kukonti lang or napakarami? Ang nabanggit nga niya, siguro presidente, tapos taga DFA, or pwede tayo mag-designate na lang mismo ng spokesperson. O di kaya, kasi parang siya yata, sa kanya ba na nabuo yung Task Force West Philippine Sea. Pero nakapag-decide sila na ang magiging tagapagsalita mainly ay itong si Attorney Harry Roque, na isang international lawyer din. Pero meron din namang mga pagkakataon na kailangan mo ng mga figures which is hindi kaya ng which is nasa sa military, 'di ba? Yung mga naka-deploy natin ganito ganyan. Pero common sa mga iba, meron lang isang boses talaga. Para tapos weekly or every 2 weeks ba sila nagko-convene sa National Task Force on West Philippine Sea. Hindi ko lang alam ngayon kung ilang beses sila dyan. At minsan nagpatawag si dating Pangulong Duterte ng National Security Council. Kabilang na doon yung mga matataas. Buhay pa si FVR and Pinoy. Kasama pa si ERA PGMA. Mahalaga yun. Mahalaga na ang frequency ng pagsasalita ay naandon kasi evolving itong crisis. I will call it as a crisis already kasi it has elevated into positioning where everyone now is talking about war.
So how do you address that? The president should actually be outside of the duty of doing the public speaking, because there are decisions that he will invariably be making on tayo ba'y makikipagdigma o ano. Ngayon, kung hindi yan na-set up at siya ang nagsasalita, imaginein mo yung decision maker ang nagsasalita. So, napakahirap doon. Kailangan mag-designate sila ng tagapagsalita on the West Philippine Sea. Meron ako ipapakitang slides yung bilang ng mga naokupa ng mga bansa dyan sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. At ito'y galing kay the former Secretary Hermogenes Esperon. Mapapansin natin dyan na merong naokupa ang Pilipinas. Ang bilang niyan, saglit lang nga, i-open ko lang dito sa cellphone ko. Okay, ang bilang ng mga naokupa ng Pilipinas ay nasa Siam. Okay, dyan sa pinagagawang teritoryo sa South China Sea. Siam, tapos ang China, 7. Ito yung yung during sa talaga ni pag-upo ng Duterte administration. Pakita lang natin yung mismong mapa, Joyce, yung mapa lang mismo diretso. Ako na magbanggit. Okay. China 7, Vietnam 21, Taiwan 1, Malaysia 5, Brunei 2. Now ngayon, itong Vietnam, yung nasa loob ng Philippine Area of Responsibility natin ay nasa 11. So mas marami pa ang naokupa ng Vietnam kumpara sa Pilipinas, China. kumpara din sa China. Now ngayon, bakit hindi magkasing level? Kaya nakikita mo, Mamalu, ang pagiging matapang natin sa China, mas marami pa naman pala itong Vietnam. Kasi hindi naman higante ang Vietnam. I mean, in terms of geopolitics, US, China, and Russia lang yan. So yung pakikipag-away natin sa China, essentially dictated by the US. Yan ang Kasi isa sa ebidensya. Kung yung ating national interest, di dapat nagda-dialogue tayo sa Vietnam and we raise this issue. Pero we're not doing that. Why? Because it is being dictated by the US. Yung sea lanes need to be protected. O ba hindi kayo nagsasalita sa Vietnam? Bakit Pilipinas lang? Kasi ang Vietnam hindi strategic ang location. Ang strategic ang location ang Pilipinas. Hindi pa nga natin isinasama dyan yung Sabah na malinaw na may lupain. Oo. Diba? Pero ang Sabah, tinan mo nagbabayad. May nag-uusap. Kumpleto yung ebidensya na atin talaga yan. Kaysa dyan sa disputed pa si PCA, yung arbitration, di pa nga makasagot ng totally kung kanino ba talaga yan eh. That's right. Pero, hindi tayo nagkikipag-away sa mga Muslim. So, who is dictating this? Ngayon lang naman tayo naging active na makipag-away. Dahil, nag-pivot ang ating Pangulo sa makaalyado tayo sa Amerika. Naidagdag ko rin, yung pagdami ng mga Chinese student, ginawa na namang issue. Dahil nakababahala daw dyan sa Cagayan. Ma'am, Mamalu, baka may alam ka. Dapat bang ikabahala pag dumami yung ating foreign students or sa China lang, sa mga Chinese students lang? Sa tingin ko yung resolution na yon para lang sa China, kasi kung titingnan mo may mga SUCs, kasi meron tayong batas that allows the entry of foreign nationals to our educational institutions, no? Tingnan mo sa Pangasinan, marami diyang Indian na kumukuha ng medicine. Issue ba yon? Hindi. Issue dahil China. Ganun kasimple. At lumalabas, tinatanga ang taong bayan. Una pang napaulat 4,000. Tapos nabanggit ni Governor Mamba kaninang umaga, nakapanim na namin ulit doon sa SMNI. Sinabi niya mga 400 plus lang. At malaking tulong ito sa ekonomiya. Nung na-research ko, ma'am, meron akong na-research dito kung pwede natin mailabas yung mga bansa na may maraming mga Chinese students. Okay, kung pwede natin mailabas yung graph. Ito ay mula sa UNESCO Institute for Statistics. Di ko alam kung mababasa mo, ma'am. Pero yung pinakamataas dyan, okay, nung last 2023 pala, meron tayong 1 milyon mahigit. Hindi pala tayo. Merong 1 milyong mahigit na Chinese students na nag-aaral sa iba't ibang bansa. Sa iba't ibang bansa. At ang nangunguna
Sila yung nangunguna ha, world's largest sending nation in terms of student number. Ang nangungunang may maraming mga Chinese students, Estados Unidos, almost 300,000 Chinese students. Sinundan ito ng UK, almost 150,000. Tapos may Australia pa, almost 100,000. Itong Canada, siguro nasa 75,000 siguro to. Sa Korea, mahigit 50. Yung Hong Kong, almost 50. Yung Malaysia, nasa 40 siguro to. Germany din. And Macau and France. Libo-libo. So dapat bang mabahala itong mga bansang ito dahil marami ng Chinese na mga estudyante? Lalo na US. Alam mo, hindi nga nababahala ang US eh. Diba? Pag tiningnan mo sa graduate school ng US, nung ako'y nag-aaral doon, ang dami kong kaklase na in-Czech at Koreano. But, dahil universal ang education, siguro ang sunod kong itatanong, so pag may tayong Korean town, dapat ma-alarm tayo. Ang Baguio, ang laki ng Korean population. Sa Manila, sa may Malate, Korean yan. So, ma-alarm tayo o titingnan natin yun as sila nagre-resettle sa Pilipinas kasi may nakikita silang kagandahan sa bansa. Di ba, hindi ba dapat tayo matuwa at ang ating educational system ay nakikitaan nila na pwede ako mag-aral ng Ingles. Siguro yung pinakauna dyan, yung pag-aaral ng Ingles. Ang pangalawa, kung ano man yung degree. Sa kaso ng Pangasinan, maraming Indian nag-aaral ng medicine. So, yan, strategiya yan ng bawat SUC kung paano mag-a-attract at para makapunta dito ang mga foreign nationals. Hindi yan dahil ina-attract ko lang ang in-check. So maling-mali yung basis nung resolution na yan kasi kaagad may conclusion. Hindi pa nag-hearing in aid of legislation, hinusgahan mo na. So, ilan ba yung 4,000 sa total population ng SUCs sa probinsya ng Cagayan? Actually, 400 na nga lang daw, ma'am. May Cagayan eh. Cagayan lang. Oh. Tapos Diba? sa ibang bansa, 5-digit na. Tingnan mo sa Manila, ilan ang mga in-check na nag-aaral sa Manila, 'di ba? So universal kasi ang education kung saan kadalhin, saan madali ako makatuto ng pag-aaral, ng lengguaheng Ingles, doon ako pupunta. Mm-hmm. And dahil nung nagkaroon ng issues sa Amerika, yung Black Lives Matter, Asian hate, kabilang agad yung mga Pilipinas. Mahilig kasi tayo makisawsaw din basta kung ano yung uso doon sa ano din tayo, 'di ba? Sumusuporta. Pero ito ba ay maituturing na natin na racist na itong pangyayari na ito at nakasasama na sa imahe natin? Alam mo, tama yan, Admar, bordering on racism tayo. At tatandaan natin, the oldest Chinatown in the world is in the Philippines. That dates back to our relationship with China and Chinese. Marami tayong mga dambuhalang negosyante, karamihan galing sa food yan. No? So, siguro dahan-dahan tayo kasi hindi, katulad ako, ang hitsura ko mukhang in-check. So they right away claim na I'm Chinese, no? And then they right away say, makapili ka, ay traidor ka. Hindi kaya nila naisip na ay ang oldest Chinatown sa buong globally is in the Philippines, which is in Binondo. At saka ma'am, itong mga tinitingala ng mga bansa, Amerika, Japan, 'di ba? Minsan nang nanakop 'yan sa atin, minsan nang ginawang colony tayo, minsan nang may ginawang kabulustugan, may mga massacre na ginawa, maraming Pinoy ang namatay dahil sa kanila. Tapos yung mga Chinese, wala naman tayong naalala. At bago nagkaroon ng sikat ang pangalan ni Magellan, ni MacArthur, sino pa? Si Yamashita, meron pang Limahong. 'Di ba? Mas nauna si Limahong. Tutuusin. 'Di ba? So kumbaga may mas malalim ito at wala tayong history na talagang sinakop tayo ng kasi nga China. Ang China hindi na nanakop, hindi nagsisimula ng away. Negosyo lang. Baka inisip nila kailangan maglagay tayo ng EDCA kasi pati dito sa Estados Unidos marami na rin mga Chinatown. Baka yan yung parang EDCA ng China.
Or Admara, in every state in the United States, there's a Chinatown. Dapat mainis yung ano niyan, pagdudahan na ng US. Pero ito, pagpunta ng Chinese president sa US, grabe yung VIP treatment. 'Di ba? Pagpunta ng Japan, ito yung mga pagpunta ng VIP treatment. Pagpunta ni PBBM, hindi ko lang alam kung meron bang VIP or meron bang treatment or kung ano ba. Parang sabi nga nila salimpusa lang daw. Naku po. Nakakalungkot yun for a Filipino to see their leader na being treated that way. I mean, kasi ako, naniniwala ako pag ang Pangulo mo nasa abroad, you support him. Whether meron kayong issues locally. Pero yung ginawa sa kanyang treatment, hindi ko alam kung yun ba ang treatment ng may ironclad relationship sa Pilipinas. Si Dr. Jose Rizal, may dugong Chinese, traidor din yan. Traidor din yan. Yung tinitingala din nila na presidente, si Cory, Chinese din yan. Yeah. Sino pa bang yung pinupuntahan nila na mall para doon magpalamig, for sure Chinese din yun. Kasi mainit ngayon, di ba? Ang mga mall ngayon, maraming tao. Lahat Chinese. Bakit ganun? At saka, alam mo, Admar, kailangan rin maintindihan ng Pilipino, it took China 50 years na masolba nila ang poverty nila. Just like Singapore, 50 years. Ako na-proud doon. Kasi, although both are not so democratic, very egalitarian, very tinitingnan nila yung para sa taong bayan nila. So, mahirap yun. Tayo, ilang taon na tayong independent, pero yung poverty natin, we've never really dealt that directly. Today, there are new oligarchs, there are new blue ladies. We're back to where we were in 1973, which is sad. Si PBBM, ma'am, it took mga almost 2 years para mabura yung mga nagawa na ni At saka mawala yung unity team, di ba? Kaya tayo bumoto dahil sa unity team, magkasama, pareho nilang pagtutulungan. Ano nangyari sa unity team? Oo.